Sa Lunes na nga mga kamatsas ang match between Grandmaster Oliver Barbosa, ang ating Pinoy Grandmaster na nag-i-stay ngayon sa New York, USA, at ang makakaharap niya ay ang talagang pinapalakas at going to become Grandmaster na si International Master Faustino Oro. Siya po ay sponsored by Internet Chess Club. Talagang hinahanapan siya ng mga kamatch, especially Grandmaster. Kaya talagang lalakas ang batang ito. At sa Monday na po, no, at 10 p.m, match nilang dalawa. Live po natin sa ating YouTube at sa ating Facebook. Kaya abangan nyo po mga kamatsas dito lang sa Internet Chess Club. Pasadahan po natin ang best game ni Barbie. Ayan, at bago po natin pasadahan itong kanyang hindi makakalimutang laban against Super Grandmaster Bulgarian Kirill Georgiev, ay atin munang pasadahan itong naiwan nating puzzle nitong nakaraan. Ito po, ayan o. Okay. At it's why to play. Mamaya po ang shoutout ha sa mga nakatamang sagot. Ito po ang brilliant sacrifice. Bishop G5 at whoop! Check. Queenless mati kasi ang usapan eh. Kaya simple lang, 2 moves lang. Resign na agad dito ang black. At mamaya po ang shoutout natin. At ito naman ang iiwan nating, lampasan na natin to, puzzle for today's video kasi wala tayong video kahapon dahil nagloko ang internet na naman. Ayan, ito po, it's black to play mga kamatsas. Ano po kaya ang matinding bibitawan ng black dito para talagang tuloy-tuloy, smooth ang pagkapanalo? Okay po, para ma-shoutout naman kayo sa susunod, no? Pag sumikapan nyo pong itama ang inyong sagot. Okay, ito na po ang ating papasadahang laban. Ito pong laban na ito nangyari noong 2012 Istanbul, Turkey World Chess Olympiad. Long game po ito ha. At black pa dito si GM Barbie. Kalaban niya ay former top 10 po ito sa buong mundo. Kirill Georgiev, kilalang kilala yan. Okay, pasadahan natin. Ang ginawa dito ni GM Georgiev nag D4, D5 si Oli, C4, at tinirahan ng kanyang favorite Slav defense. Ayan, sa mga tipo ng medyo strategic, positional against D4, pasukin nyo po yung Slav defense. Maganda yan. Okay, Knight C3 at kinapture ang C4. Talagang gustong pasukin ni Oli ang main line ng Slav. Ako po kasi mayroon akong ginagawa dito, nag-A6 ako. Ayan, kung tawagin ay Chebenenko variation, at yan po ay itinira ko kay Grandmaster Megaranto, kung inyo pong natatandaan yung isa sa mga best games ko na in-upload ko, at dyan ko na kumpleto ang aking International Master Norm at nakuha ko ang aking title sa Chebenenko na yan. Okay, maganda yan. Pero si Barbie pinasok ang main line at nag-A4, E6, ayan na. At E3, C5, ayun. Kinumberte naman po sa Queen's Gambit accepted na po ito. Na-transpose sa Queen's Gambit accepted. Okay, ito po ang itsura niya. Natandaan nyo po ha, na iba lang ang sequence. Kumbaga nagkaroon ng segue na maiba eh. From Slav naging Queen's Gambit accepted. Ito po kasi yan ang kinauwian. Parang ganyan ang nangyari oh. Knight F3, Knight F6, tapos gumanyan, ganyan, capture, and then C5. O, pero A6, A4, C5. Okay? Yan po ang itsura niyan. Knight C3, etc. etc. Ganito rin po yan. O, balik ko ha. Kasi sa chess po talaga, mayroong transpositions na kailangan alisto tayo. O, ayan o. From Slav defense na uwi sa itsura. Ayan o. O, Knight C6 yung kanina, may A6 pa yung pinakita ko. Pero almost Queen's Gambit accepted po ang kinauwian. O, this time hindi A6, Knight C6 muna si Barbie. Nag-castling, Bishop E7, Queen E2. Ang idea ay yung rook ilalagay sa D1 at kinapture na po ang C4, ang D4, and then kumapture din, nag-castling. Ayan, dito medyo kinakargahan ni GM na pinapapain yung pawn sa D4 eh. Kung tutuusin, 1 pawn down po ang datingan. Knight x D4, Knight x D4, Queen takes D4. At ito po kasi ang laman, may Knight B5. Kumbaga, pakain ng isang pawn pero yung ligalig niyan na gagawin ng puti ay hindi matatawaran. Halimbawa, sa mo ilalagay ang Reyna, yan ang tanong eh. O, kasi ito problema eh. O, pag dito, tatamaan din ang Bishop E3. Ang sakit sa ulo nito. Pag nag-Queen D8, may Bishop F4, threatening Knight C7, magka-castling,
and then knight c7, tapos rook b8, and rook a d1. Tingnan nyo po mangyayari dito, parang pinipit-pit na bawang, sabay may knight takes e6. Boom! Panis! Ayan, yan po mangyayari dyan. Capture, bishop takes, king h8, and then bishop takes d7, knight takes d7, and goodbye. Bishop takes rook, and then hindi makapalag ang knight, nakapin. Pag kinapture naman, maiiwan ng bishop o kaya ang knight. So totally losing po ito sa black. Yan po, no? Kaya, tama yung ginawa ni Barbie na mag-castling na lang para makaiwas sa mga komplikasyon. And then nag-rook d1 para i-d5, ibabasag. Knight b4 naman po ang tamang kasagutan dyan para ma-maintain ng black na ang white ay mayroong IQP. Kung tawagin ay isolated queen pawn. IQP. Ayan. Kapag ma-maintain yan, pabor yan sa black when it comes to pawn structure na usapan, mga kamatsas. Kasi dalahin pa rin yan, ano? At didepensahan pa rin yan. Knight e5, pinalakas si Georgiev. At nag-bishop d7. Ayan, pupunta yan sa c6. Yan talaga theory niyan. Queen to f3, inabangan. And then may threat sa b7. Sinalubong lang po ng bishop. Queen g3 umilag with bishop h6 threat. At nag-knight d5. Ayan, relax lang si Barbie. Okay, ito po yung mga tournament na magandang laruan. Kasi dalang-dala mo yung bandila ng Pilipinas. No? Philippines versus Bulgaria. Sarap nitong ganitong klaseng laro, no? Bawat tira mo napakahalaga. Knight d5, bishop h6 threatening matchas, dumipensa at nag-knight e4, dinagdagan ng pressure. Nag-king h8 obligadong umilag, kinapture na ang bishop, capture, and then nag-bishop g5. O di ba ramdam mo yung lakas ni Georgiev, no? Kalakasan ni Georgiev nung time na to. Queen to f5 and nag-bishop d2. Ayan, kailangan pong umiwas kasi may sundot ng f6, dodobolin. At nag-rook c8, nag-a5 at dito nag-f6 threat ang knight. Kumapture, capture, and nag-bishop to e1 at nag-knight to f4. Ayan. Dito, kapansin-pansin nga lang po mga kamatsas na hanggang sa ngayon ay may isolated po ng puti. Mabigat kasi kapag na-maintain ng black na may isolated talaga sa gitna, mabigat sa puti yan mga kamatsas. Dalahin yan, problema yan. Nag-bishop f1, ayun, nagsihiga ang mga bishop. At nag-rook d8, ayan na, threatening na. And then nag-queen e3, dinipensahan. At dito, nag-a6 lang. Ayan, para wala na ring push a6. At yung pawn manatiling nasa a5 kahit papaano po may pressure yan sa puti. At nag-rook c1. Ayun, rook c1, hindi pa pwedeng capturein to, no? Imagine niyo pag kinapture, capture, maiiwan kasi yung knight sa f4 ng walang depensa. Kaya nag-rook d7 muna. Nako, ito yung 14-40 ni Barbie. Ito yung gusto ko sa kanya. Yung positional play na kahit na pumuposisyon pero unti-unting may paparating na atake. Gaganon, no? Yan ang gusto ko sa kanya talaga. Yan ang gusto ko mapulot sa kanya nung dating mga bata pa kami, yung mga ganyang style nyo. Rook c5, inatake ang Reyna at nag-sacrifice ng Reyna. Wow! Dapat pala pinapassel ko sa inyo, no? Kaso hindi ko nakita eh. Ayun, nag-G3. Dito po bagamat libre ang knight pero may bawi din naman dun sa bishop. Pero dito slightly better ang puti Oh. Kasabay ng puhunang lakas ng loob ni Barbie. Ayan, pag napanood ni paring Oli ito, mangiti-ngiti yun. Knight d5. Okay, tinirect ang queen, kinapture at nag-rook e8. Ayan, talagang pamigay na po yun, ano? Pero okay lang kasi lalabas. 3 versus 2, medyo hindi naman maramdaman pa ng puti, no? Kasi nakafix pa yung mga pawns. And then nag-king g2. Agad umalis or gustong umalis kagad ni Georgiev sa pressure ng back rank at nag-knight d4. Okay, threat. Grabe, ganda pala ng laban ni Oli dito. Queenlet siya. Nag-queen e4 at dito nag-f5. Okay, inatake ang Reyna. Queen e5 and nag-f4. Nako, yan ang mga binibiling tira na lagi nating nababanggit. Kasi mag-f3 po yan pag hindi pinansin yan. Nag-bishop c4. Okay, inatake ang knight. Pero teka muna mga kamatsas. Alamin muna natin ang hiwaga kung capturein ng puti ang pawn sa f4. Magna-knight to c6. Okay. Halimbawa, pumlessing lang uli. Mag-queen e4. May rook d4 na sabay ganun. Grabe mga
positional play dito ni Barbie, no? You're the Barbie. Naalala ko. Isa pang katawagan na inano kay Oli, the barbed wire. Oo, nung meron siyang tinalo malakas nun the barbed wire. Yan ang inano sa kanya. Alam niyo naman ang barbed wire kung gaano ka, ano yon, sakit na alambre yon pag dumali, no? Okay, balik tayo dito sa Bishop C4. Inatake ang Knight at nag-Knight C2. Tineret ang Bishop at umangat lang. Okay. Tinagpas na kasi sobrang lakas na po niyan. Capture and nag-F takes G3. Kinapture ulit. Knight E1 check. Pero lamang pa rin ang puti Ba't ganun, Oli? King H3. At dito ay nag-Knight D3. Ayan. Pa-commentin natin si Oli dito sa YouTube channel natin. O, abangan nyo po yung comment. Sabihin ko sa kanya, paring Oli. Ayan, nag-Knight D3. Ginugulong pilit. Queen F5. Ayun, kasi pag kinapture po, kakapturein lang yan Okay, at nag-rook D2. Ayun talaga In F3 lang. Ayaw talaga. No? Gustong i-maintain ni Georgiev na may bishop siya. Mas malakas nga naman yun pag may involved na bishop No? Pero yun nga lang, malikot din ng knight Knight D1, yun likot talaga Caught mali. Di ba? Pag hindi nakita yan, double At nag-Queen E5, hanap-hanap din ng mga para walang knight. Walang Knight E3. Okay, depensado pa yung pawn at the same time. At dito nag-Rook H2 check, King G5, Rook H6, G4, at nag-Rook C6. Ayun, yan naman ang target dito ni Oli. And then nag-King H4. Okay? Bakit nag-King H4? Tamang duda, baka mamaya tamaan kasi masyadong exposed yung King. Nag-Knight B2, tineret ang Bishop. At dito nag-Queen E7, threat ang Tore. Binabaan lang, tineret uli ang Tore. Okay, grabe, no? Pag may tiyaga, may nilaga ka dito. Nako, losing na si paring Oli. Grabe pala ang tiisin niya dito. Kung sa bagay, ang Pinoy po talaga ay sadyang matiisin, mga kamadyas. Nag-C4, iniwas muna yung pawn. Talagang, ayun, Knight C3, Bishop D7, ayun laang. Dapat daw pawn tira is Queen E5. Ayun, tapos obligado babalik yung Knight doon. Ayun, Bishop D7, Knight E2, hanap pa ng kalikalikot, gulo-gulo. Nag-Queen E5, Rook A8. Ayan, kasi po kung kakapturein nyo, lagi namang may bawi. Nag-C6, capture, Rook C8. Grabe, no? Parang kulang na lang sa evaluation bar. Pinaparisay na si Oli Pinaparisay na yung balake pero tiyaga lang si Oli. Yan, talagang tiyaga lang. Rook D1, F4, Rook F8, Queen H5, G5 check. Nambluff pero hindi nagbago evaluation bar. Kinapture ng Reyna. Knight takes F4. Grabe Nag-Queen E7. Ayun! Blunderations, mga kamadyas! Bakit kaya naging blunderations ang Queen E7? Bumaliktad ang tadhana. Ito, iniintay ni Oli. Ito, iniintay ni paring Barbs. Ay, oo nga. Dapat pala ang tira is Queen E5 check. Grabe talaga Grabe, di ka makakatulog. Pag ganyan kalaki lamang mo, bigla ka natalo pa. Ang hirap matulog niyan. Pag Queen E7, ayan, sige po, guess nyo, ang malahataw, mamaw talaga, at talagang gustong-gusto ng computer engine na papalakpak si Stockfish sa tira na yon. I-guess nyo sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start! Maraming salamat po mga kamatyas. Palakpak talaga yung computer engine dito. Ang galing mo. Ang galing. Ang galing. Paulit-ulit si Stockfish. Halos masira-sira, no? Ang galing. Galing, Check, sacrifice. Pag kinapture po kasi, may Knight G6 double, lipad ang Reyna. Ang ginawa dito, nag-King G3. Teka muna, isugod muna natin. Ano ba mangyayari kung mag-King G5? Nako, napakalaking kantsaw ang aabutin. Minatipon. Grabe, pag-uusapan ka dyan. Matipon. Kaya ang ginawa dito, nag-King G3, bumaba na lang. Rook H3 check at nag-King F2, nahagip Knight G6. Aray nako!
Ayun! Aray na nako na naman. Napakasakit, Kuya Eddie. Ang daming kanta rito eh, no? Pwedeng ipasok eh. Pag-check, grabe sakit naman. From winning, no? Sinasabi nila, pira na, naging bato pa. Oh, pira na daw, nadali pa. Okay mga kamatsas, yan po ang hindi makakalimutang nagpanalo, no? At talagang proud na proud ang Philippines nung naipanalo ni GM Barbian. At abangan nyo po, napakalapit na. Today is Saturday, Monday na po at 10 p.m. ang bakbakang exhibition match between GM Barbosa and I am Faustino Oro, sponsored by Internet Chess Club. Kaabang-abang po yan dito po. Mapapanood nyo lamang, no? So, thank you so much ICC dahil tayo po ang pinagkatiwalaang maging partner ng Internet Chess Club. And may announce ko na rin po, no, mga kamatsas, ang atin pong next tournament ay August 2 tentatively. Kamatsas Federated Rapid Tournament. Federated po this time. Para magkaroon naman daw ng ibang ratings yung mga sasali. Yan, pagandaan nyo po at abangan nyo yung post na ilalagay namin sa Facebook Kamatsas. Ganon din po sa community dito sa YouTube channel. Po-post namin ng details, no, ng ating upcoming Rapid Federated Tournament this coming August 2 mga Kamatsas. Okay. So ito na po yung mga shoutout natin na nakasagot ng ating in-upload na puzzle. Binabati natin ang unang nakakomment sa ating last upload na si Bobby Cielos. Ayan. Thank you so much po, no, sa inyo pong suporta. At ito na po yung mga nakasagot ng tama. Jose Lindon Conde, shout out. Jeffrey Reginales. And Edgar Briones. Ayan, sama na po kita. Cedric Pabiana. Suki natin yan, no? CJ. At si Colico Junior Pedro. Si Marcus Dalton. Amansky. And Joel James Taray. At Arnold Corbeta. Okay. Sino pa po? NJDJ2, nako talagang lagi ko pong sinashoutout kasi napaka-suportado niya po. Mag-comment po kayo sa ating shorts videos mga kamatsas na ina-upload sa YouTube. Kapag nakita ko po palagi na suportado kayo, shoutout kayo mga kamatsas. And then sama na natin si Emmanuel Prado Jr. at si Purita Lazaga. Ayan, shoutout po sa inyong lahat mga kamatsas. Maraming salamat po sa inyong palagi ang pagsuporta at abangan nyo pa ang paparating nating mga chess updates, especially yung ating darating na live streaming mga kamatsas. Ito po ay gagawin sa Internet Chess Club at may promote ko na rin po ang ating Kamatsas Super Supporters membership button sa YouTube. Mag-join na po kayo at talagang hindi kayo magsisisi sa inyong mapag-aaralang openings, especially yung aking specialty na Hyper Accelerated Dragon mga kamatsas. Mag-join na po kayo. Nako, kahit subukan nyo lang. Pag di nyo nagustuhan, mag-out na kayo. Okay po? So yan po ay nasa description below lamang ang link. Ganun din po ang Internet Chess Club. Nandito lang din po ang link. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.